Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 741. Kakaibang Mountain Valley. Gumalaw ang lalamunan ni Kagang habang pinagmamasdan si Xiaoyan na umalis sa hindi pangkaraniwang paraan. Ibinaba niya ang ulo para tingnan ang mga bote ng jade sa kamay niya. Bigla siyang napaluhod at ginawa ang lahat ng makakaya upang yumuko ng 3 beses patungo sa lugar kung saan nawala si Xiaoyan. Pagkatapos nito, hinailan niya si Ling Er at sumugod sa direksyon kung saan matatagpuan ang Bloody Battle Mercenary Company. Sinabi sa kanya ng kanyang instincts na hanggat ginawa niya ang sinabi ni Xiaoyan, ang panganib na kinakaharap nila ay tiyak na malulutas. Isang mabangis na hangin ang umihip sa malawak na dagat ng mga puno, na naging sanhi ng isang alon na tanggayan ito. Isang sipol ang umalangaw-ngaw at kumalat sa buong bulubundukin. Ang rumaragasang tunog ng hangin ay biglang lumitaw sa ibabaw ng dagat ng mga puno. 3 itim na figure ang agad na sumilay mula sa malayo. Sa wakas, ang kanilang mga figure ay nanginginig at huminto sa kalangitan habang ang kanilang mga mata ay paulit-ulit na nagwawalis sa lugar sa ilalim nila. Dahil sa ilang pagbabago sa kalupaan pagkatapos na hindi bumalik sa loob ng maraming taon, ang posisyon ng maliit na lambak ng bundok ay lumilitaw na medyo naiiba. Kaya naman, nag-aksaya si Xiaoyan ng maraming oras habang hinahanap niya ang lokasyon. Ang tingin ni Xiaoyan ay dahan-daang lumipad sa masukal na kagubatan sa ibaba. Lumiwanag ang mga mata niya ilang sandali pa. Ang mga pakpak ng apoy na iyon sa kanyang likuran ay ikinumpas at bigla siyang lumipad patungo sa isang lugar na nasa pagitan ng 2 bundok. Sa wakas, mabilis na sumunod sina Medusa at Ziyan matapos pagmasdan ang kanilang paligid ng ilang sandali. Ilang sandali pa, lumitaw ang figure ni Xiaoyan sa kalangitan sa itaas ng tuktok ng bundok. Lumipat ang tingin niya sa lugar sa ibaba, at agad siyang nakahinga ng maluwag. Ang tanging nakikita niya ay isang lambak ng bundok na walang rutang patungo dito. Napapaligiran ito ng mga taluktok ng bundok na lumilitaw sa kanyang mga mata sa takip ng masukal na kagubatan. Unti-unting bumaba ang katawan ni Xiaoyan. Huminga siya ng malalim. Sa kabila ng napakalayo nito, nakaamoy pa rin siya ng makapal na maaliwalas na halimuyak. Ang bango ng gamot ay mas malakas pa rito kumpara sa nakaraan. Mukhang isa nga itong treasure spot. Bakas sa mga mata ni Xiaoyan ang saya habang nakatingin sa lambak ng bundok. Lumingon siya at kumaway kay Medusa at Ziyan. Pagkatapos nito, ikinapak niya ang kanyang mga pakpak ng apoy at dumaong sa lambak ng bundok. Dahan-daang dumapo ang kanyang katawan sa isa sa mga dingding ng lambak ng bundok, at bababa na sana sa lambak nang biglang bumaril ang isang makulimlim na hangin na naglalaman ng matalim na amoy. Bahagyang itinaas ni Xiaoyan ang kanyang mga kilay. Pinitik niya ang kanyang daliri at isang malakas na jade green na daochi ang lumabas mula sa kanyang daliri bago malakas na bumangga sa figurang iyon. Matapos magtama ang dalawa, ang itim na anino ay sumigaw at mabilis na lumipad paatras. Tumingin si Xiaoyan at nakitang ito ay isang itim na magical beast na may 2 pakpak. Kahit na ang magical beast ay pinilit na pabalaykan ni Xiaoyan, ayaw nitong umatras. Sa halip, nagpabalik-balik ito sa kalangitan at naglalabas ng mga alon ng matatalim na ingay na puno ng mga banta kay Xiaoyan. Ito ay hindi inaasahan na ang isang rank 4 magical beast ay aktwal na lumitaw sa lugar na ito. Huwag sabihin sa akin na ito ay naaakit sa pamamagitan ng mga bihirang gamot na sangkap. Itinaas ni Xiaoyan ang kanyang ulo at tumingin sa suspendido na magical beast. Bulong niya bago agad umiling. Hindi ito pinansin ni Xiaoyan, ginalaw ang kanyang katawan, at nag-transform sa isang itim na figure na sumugod sa loob ng lambak ng bundok. Ang mga mata ng magical beast na nananatili sa langit ay agad na namula nang makita ang pagkilos na ito ni Xiaoyan. Sinisingil siya nito. Mawala. Ang mga paa ni Xiaoyan ay dahan-dahang lumapag sa lupa. Mariin siyang sumimangot bago iwinagayway ang kamay. Isang malakas na puwersa ang lumabas sa kanyang katawan bago walang awa na binasag ang ulo ng magical beast na iyon, na naging sanhi ng pagkahulog ng maraming balahibo nito. Hiss. Nagsimulang magpanik ang magical beast na iyon matapos makatanggap ng napakalakas na suntok. Dali-dali nitong ikinapak ang kanyang mga pakpak at lumipad ng mataas. Gayunpaman, hindi pa rin ito umalis. Sa halip,
Nanatili itong nakabitin ng mataas sa kalangitan habang paulit-ulit na lumilipad sa isang bilog. Roar! Ang mga tingin ni Xiaoyan ay nagsimulang dahan-daang magwalas sa loob ng lambak ng bundok na ito matapos piliting pabalaykan ang nakakainis na magical beast. Gayunpaman, pinagmamasdan pa rin ito ng kanyang tingin nang biglang bumubuga ang mga alon ng mababang dagandong mula sa lambak ng bundok. Maraming maliksi na figure ang agad na kumislap at maraming dark green na hugis leopard na magical beast, na may napakabangis na anyo at masama at mabangis na aura, ang sumugod palabas. Agad nilang pinalibutan si Xiaoyan. Sila talaga ang rank 4 magical beast, ang wind leopard beast. Hindi sila makakalipad. Paano sila makapasok sa lambak na ito? At saka napakarami nila. Napakunot ng noo si Xiaoyan habang tinitingnan ang mabangis at mukhang masamang magical beast na ganap na nakapaligid sa kanya habang nagsasalita siya ng may pagdududa. Ano nga ba ang nangyari sa maliit na lambak ng bundok na ito sa loob ng ilang taon na ito? Dalawang figure ng tao ang nagmamadaling bumaba mula sa langit at lumitaw sa tabi ni Xiaoyan habang ang huli ay malalim ang iniisip. Hihihi. Ito ay talagang isang magandang lugar. Ito ay hindi inaasahan na ang isang maliit na lugar ay talagang nagtataglay ng napakaraming natural na kayamanan. At saka, ang density ng enerhiya dito ay mas mahusay kaysa sa labas. Ang malahiyas na mga mata ni Ziyan ay naglibot sa kanya bago siya tumawa na may mukha na puno ng pananabik. Siya ay may espesyal na kakayahan na maramdaman ang mga bihirang sangkap na panggamot na ito na nagtataglay ng malakas na enerhiya. Ito ay isang bagay na kahit si Xiaoyan ay hindi magawa. Ang mga tingin ni Medusa ay walang pakialam sa paligid niya at agad na huminto sa wing leopard beast sa kanilang paligid. Napataas ang kilay niya habang malamig na sinabi. Mawala. Ang malinaw at malamig na sigaw ay naglalaman ng hindi pangkaraniwang presyon habang ito ay kumalat. Anumang wind leopard beast na tamaan nito ay magpapakita ng takot sa loob ng pulang-pula nitong mga mata. Sandaling nagtama ang kanilang mga mata bago sila nagpakawala ng mahinang dagandong ilang sandali pa. Muli nilang sinulyapan ang mag-asawa bago dahan-daang umatras. Ang rank 4 magical beast na ito ay talagang kayang magtiis sandali pagkatapos matanggap ang pressure ko. Mukhang kakaiba sila. Mahinang nagsalita si Medusa sa medyo nagdududa na boses habang tinitigan niya ang wind leopard beast na ilang sandali pa ay umatras. Kung ikukumpara sa lakas ng isang Daozang, kalimutan ang tungkol sa rank 4 na magical beast na ito, kahit isang magical beast na mas mataas ng isang rank ay makakatakas din ng malungkot sa ilalim ng kanyang pressure. Gayunpaman, ang wind leopard beast na ito ay pinili lamang na tumakas pagkatapos magpumiglas ng ilang sandali. Ang lugar na ito ay walang kahit anong magical beast sa nakaraan. Hindi inaasahan na ito ay naging isang napakadelikadong lugar pagkatapos nawala sa loob ng ilang taon. Ngumiti si Xiaoyan. Bagamat nagulat ang kanyang puso na biglang nagkaroon ng napakaraming magical beast sa loob ng maliit na lambak ng bundok na ito, hindi niya ito pinag-isipan ng malalim. Lumibot ang kanyang mga mata sa kanyang paligid. Agad niyang itinaas ang kanyang mga paa at tinungo ang mas malalim na lambak ng bundok. Sa kanyang memorya, may isang maliit na cottage na nakatago dito. Dahan-dahang sumunod sina Medusa at Ziyan sa likuran niya. Paulit-ulit na nagwawalis ang tingin ng una sa kanyang paligid. Sa hindi malamang dahilan, naramdaman niyang may mali. Si Xiaoyan at ang dalawa pa ay pumasok sa malalim na bahagi ng lambak matapos maglakad ng halos 10 minuto. Nilaybot nila ang kanilang mga mata at nakita ang maliit na straw cottage na nakaupo sa loob. Ang ilang taon ay hindi lumilitaw na nagdulot ng anumang pinsala dito. Nakatitig ang mga mata ni Xiaoyan sa straw cottage. Medyo nalungkot siya habang bumuntong hininga. Matangkad pa rin sa kanyang isipan ang mga bagay na nangyari sa lugar na ito ilang taon na ang nakalilipas. Gayunpaman, nawala na ang babaeng nakasuot ng puti. Sa wakas ay napatahimik ni Xiaoyan ang damdamin sa kanyang puso makalipas ang ilang sandali. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa maliit na straw cottage. Nang makalapit siya, muling tumunog ang maraming galit na galit sa lambak ng bundok. Maya-maya, maraming magical beast ang sumugod bago pinalibutan ang maliit na cottage. Mabangis nilang hinarap si Xiaoyan habang nagpakawala sila ng maraming dagandong.
Ang ngiti sa mukha ni Xiaoyan ay unti-unting napawi nang makita niya ang mga kilos ng magical beast. Sa kasalukuyan, nagsimula na rin siyang maramdaman na may hindi tama. Ang mga magical beast na ito ay mukhang hindi nandito para sa pagkain. Sa halip, tila sila ay pinalaki ng isang tao sa lugar na ito upang sakupin ang maliit na lambak na ito. Natuklasan ba ng iba ang lugar na ito? Sumimangot ng husto si Xiaoyan habang ang pag-iisip na ito ay kumikislap sa kanyang puso. Nakakairita talaga ang mga batang ito. Bahala na. Nakasimangot ang munting mukha ni Ziyan habang nakatingin sa mga magical beasts na paulit-ulit na naglalabas ng nagbabantang Etengal. Malamig siyang ngumuso at humakbang pasulong. Ang lilang kuminang sa kanyang malahiyas na mga mata ay lumiwanag at isang kakaibang presyon ang biglang pinakawalan. Ang pressure na ito ay iba sa pressure na inilabas ni Medusa sa pamamagitan ng pag-asa sa kanyang lakas. Sa halip, ito ay tila isa na lumabas mula sa dugo at espiritu ng isang tao. Ang mga mata ni Xiaoyan at Medusa ay kumikislap na may kakaibang kislap habang nararamdaman nila ang pressure na ibinubugaw mula sa katawan ni Ziyan. Nagpalitan sila ng tingin sa isa't isa at kitang-kita nila ang pagkagulat sa mga mata ng isa't isa. Sa ilalim ng pressure na ibinubuga ni Ziyan na nagmula sa parehong dugo at espiritu, ang mga magical beast na ang mga mata ay napuno ng matinding kislap ay agad na tumahimik. Para silang daga na nakakita ng pusa habang tumatakas sa lahat ng direksyon ng walang pag-aalinlangan. Hindi na sila naglakas loob na manatili sa lugar na ito. Buong pagmamalaking itinaas ni Ziyan ang kanyang maliit na mukha kay Xiaoyan nang makita niya ito. Ngumiti si Xiaoyan. Matiim na tinitigan ng kanyang mga mata ang maliit na straw cottage bago dahan-dahang naglakad palapit dito. Ang jade green na apoy ay bahagyang nakikita sa kanyang kamay na nakatago sa ilalim ng kanyang manggas. Mag-ingat ka, mahinang sabi ni Medusa mula sa likuran niya. Bahagyang tumanggaw si Xiaoyan. Naglakad siya patungo sa maliit na straw cottage na iyon. Ilang sandali pa, naglakad na talaga siya papunta sa harap ng cottage nang walang nangyaring hindi inaasahang pangyayari. Bumungad sa kanyang mga mata ang kawalan ng katiyakan. Akmang bubuksan na ng mga kamay niya ang pinto nang bahagyang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Medusa sa likuran niya. Sumugod siya at hinawakan ang kamay ni Xiaoyan. Nagulat si Xiaoyan. Ibinaling niya ang kanyang ulo kay Medusa na nagpakita ng kaunting yelo sa kanyang magandang mukha. May nakamamatay na lason sa pinto. Ang mahabang magandang mata ni Medusa ay naningkit sa isang mapanganib na arko. Bilang Medusa, dalubhasa siya sa pag-atake ng lason. Kaya naman, mas sensitibo siya sa mga bagay na ito kumpara kay Xiaoyan. Nagbago rin ang ekspresyon ni Xiaoyan nang marinig niya ito. Nagmamadali siyang umatras habang nagtataka ang tingin niya sa kanyang paligid. Lalong nagdilim ang kanyang mga mata. Tila ang mga bagay ay talagang tulad ng naisip niya. Ang lambak ng bundok na ito ay maaaring nagbago ng mga may-ari sa loob ng ilang taon na ito. Bahagyang ibinaba ni Medusa ang kanyang mga mata. Isang pitong kulay na enerhiya ang dahan-daang gumagalaw sa mahahabang daliri niya habang naghahanda siya para harapin ang anumang hindi inaasahang pangyayari. Mag-ingat ka. Hinayla ni Xiaoyan si Ziyan sa kanyang tagiliran at mahinang nagsalita na may malungkot na mukha. Agad niyang inangat ang ulo para tingnan ang maliit na cottage habang nakapikit ang mga mata. Gumalaw ang kanyang manggas at isang mabangis na hangin ang lumabas mula sa isang anggulo at pilit na binuksan ang pinto. Nilaibat ito ng mga mata ni Xiaoyan nang sapilitang buksan ang pinto. Gayunpaman, ang maliit na kubo ay walang laman na walang kahit isang tao. Huwag kang pumasok sa cottage. Mukhang dalubhasa ang tao rito sa paggamit ng lason. Bukod dito, ang lason ay napakalakas. Kahit na sa iyong lakas, magiging lubhang mahirap kung ikaw ay nakipag-ugnayan dito. Sinulyapan ni Medusa ang bakanteng cottage bago dahan-dahang nagsalita. Bahagyang tumanggaw si Xiaoyan. Lumibot ang kanyang tingin sa buong lugar bago siya biglang tumawa ng malamig. Kung hindi magpakilala si Sir, wawasakin ko ang lambak ng bundok na ito. Isang malamig na tawa ang umalangaw-ngaw sa buong lambak ng bundok na ito. Dahil sa pader ng bundok na sumasalamin sa tunog, ang echo ay mas malakas pa kaysa sa orihinal. Unti-unting tumigil ang malamig na tawa. Gayunpaman,
Ang figure ng tao na inaasahan nilang mahanap ay hindi lumitaw. Madilim at solemne ang ekspresyon ni Xiaoyan. Isang madilim na berdeng apoy ang biglang lumitaw sa kanyang palad. Isang paus na boses ang biglang tumunog sa lambak nang lumitaw ang apoy. Kung sisirain ninyo ang lugar na ito, kayong tatlo ay maaaring manatili dito ngayon magpakailanman. Nanliit ang kanilang mga mata, lumingon sina Xiaoyan at Medusa at tumingin sa pader ng bundok na nalaglag. Doon, kakaibang lumitaw ang isang figurang natatakpan ng itim na balabal. Battle Through the Heavens. Kabanata 742. Ang mahiwagang itim na figure. Isang itim na figure ang lumitaw sa kakaibang paraan sa dingding kung saan tumutubo ang ligaw na damo. Ang katawan ng figure ay ganap na nakabalot sa isang itim na balabal. Ang isang ordinaryong tao ay hindi man lang nakapag-iba kung ang figure ay lalaki o babae. Isang walang malasakit na tingin lamang ang lumabas mula sa balabal at tumingin sa tatlong tao sa lambak ng walang anumang emosyon. Bahagyang nagulat din si Xiaoyan sa itim na figurang ito na biglang lumitaw. Hindi inaasahan na may tao talaga sa lambak ng bundok na ito. Pinaikit ni Xiaoyan ang kanyang mga mata at tinitigan ang itim na figure. Ang kanyang espiritual na lakas ay nakalatag sa paraang parang kidlat, ngunit sa huli ay sumimangot siya pagkaraan ng ilang sandali. Nagulat siya nang matuklasan na ang kanyang espiritual na lakas ay nahirapang lumayo pa ng kaunti noong ito ay ilang metro pa mula sa itim na figure. Ang ganitong uri ng hindi pangkaraniwang pangyayari ay isang bagay na una niyang nakilala sa loob ng maraming taon. Manatiling nasa likod. Wala pang sino mang may mga kwalifikasyon para sabihin ang mga bagay na iyon sa reyna na ito. Mabilis ding nakabawi si Medusa. Isang malamig na ngiti agad ang sumilay sa kanyang mukha. Tahimik na namumuo sa kanyang mga mata ang layuning pumatay. Ilang sandali pa, biglang pamitik ang kanyang daliri at isang pitong kulay na haligi ng enerhiya ang bumaril mula rito. Sa wakas, lumipad ito sa walang laman na hangin sa paraang parang kidlat habang bumaril patungo sa itim na figure. Ang walang pakialam na mga matang iyon sa ilalim ng balabal ay nakatitig sa pitong kulay na haligi. Automatikong gumalaw ang mga robe ng walang hangin, at isang makapal na kulay abo na fog ang lumabas mula sa katawan ng itim na figure. Kasunod ng paglitaw ng kulay abong fog na ito, ang ligaw na damo sa paligid ng itim na figure ng tao ay biglang nagsimulang matulin sa bilis na nakikita ng mata. Sa isang iglap, sila ay ganap na nalanta, wala ng lahat ng buhay. Ang mga pagbabago ng ligaw na damong iyon ay hindi nakaligtas sa mga mata ni Xiaoyan. Biglang nanliit ang mga mata niyang iyon. Ang taong ito ay tila talagang dalubhasa sa pag-atake ng lason. Hindi inaasahan na kahit ang mga figure na ito na Daochi ay naglalaman ng napakalakas na lason. Ang kulay abong fog ay lumabas at nagtagal sa harap ng itim na figure ng tao. Agad na sumugod dito ang pitong kulay na haligi. Gayunpaman, ang pag-ataking ito na sapat na upang matakot ang isang ordinaryong dalubhasa na si Dawang sa random na pagtanggap ay kakaibang nagsimulang kumalat pagkatapos pumasok sa abuhing fog. Sa loob lamang ng isang hininga, ang pitong kulay na enerhiya ay talagang ganap na nakakalat at naging kawalan. Lumabas ka sa lambak ng bundok sa loob ng 10 paghinga. Kung hindi, mamatay ka. Ang sorpresa ay sumilay sa mga mata ni Medusa kasunod ng pag-aalis ng pitong kulay na enerhiya. Kaagad, narinig niya ang boses ng itim na figure at mas lalong tumindi ang lamig sa kanyang mukha. Isang malakas na puwersa ang dahan-dahang lumabas sa kanyang katawan. Ngayon, umalis ka man o manatili, kukunin ng reyna itong buhay mo. Isang malamig na tawa ang pinakawalan ni Medusa bago niya ibinaling ang kanyang ulo kina Xiaoyan at Ziyan at Bamulong. Kayong dalawa ay dapat lumayo ng kaunti. Ang katawan ng taong ito ay puno ng nakamamatay na lason. Magiging mahirap kung ito ay kumapit sa inyo. Mahigpit na pinagdikit ni Xiaoyan ang kanyang mga kilay. Isang ideya ang mabilis na lumipad sa kanyang puso. Sino ba itong misteryosong itim na figure ng tao? Imposibleng ang itim na figurang ito ay isang hindi kilalang tao dahil mayroon siyang napakalakas na lakas. Bakit walang nagbanggit nito sa nakaraan? 10 paghinga ang lumipas habang si Xiaoyan ay malalim ang iniisip. Agad na nanlamig ang mga mata ng itim na figure sa dingding ng bundok.
Ikinaway ng figure ang mga manggas nito at bumungad sa lahat ng direksyon ang isang makapal at kulay abong fog. Sa wakas, lumipat ito sa lambak ng bundok, sinisira ang lahat habang dumaraan. Naghahanap ka ng kamatayan. Isang malamig na kislap ang bumungad sa mga mata ni Medusa nang makita niya ito. Gumalaw ang katawan niya at bigla siyang sumulpat sa hangin. Naikuyom niya ang kanyang kamao at isang 7 kulay na energy snake sword ang naipon at lumitaw. Sa pagdiin ng kanyang mga daliri sa hangin, nag-transform siya sa isang pinong linya na bumaril patungo sa itim na figure ng tao. Naramdaman na ng misteryosong itim na figure ng tao ang lakas ni Medusa sa sandaling nagkausap sila kanina. Gayunpaman, ang bilang na iyon ay hindi pa rin nagpakita ng anumang intensyon na umatras. Walang pakialam ang tingin nito habang nakatingin sa figure ng una na humahanggos. Sa biglaang pagdalaw ng mga manggas nito, lumitaw ang isang pares ng hindi pangkaraniwang mapatlang ngunit medyo mahahabang kamay. Ang kulay abong fog ay mabilis na umikot sa palad nito bago ito mabilis na lumiit. Sa isang kisap mata, ang deep gray ay naging purple gray. Isang hindi pangkaraniwang malansang amoy ang nakakalat mula dito. Ang itim na figure ng tao ay pamitik sa daliri nito nang lumitaw ang kulay abo-lilang fog. Tahimik na bumaril ang gray-purple fog patungo sa Medusa. Isang masangsang na amoy ang kumalat mula sa hamog. Nalanghap pa lang ito ni Medusa nang bahagyang nagbago ang mukha niya. Ang selyo sa kanyang kamay ay nagbago, at isang 7 kulay na enerhiya ang mabilis na natipon sa kanyang harapan. Sa wakas, nag-transform ito sa isang serpent ng enerhiya na 70 hanggang 80 talampakan ang lapad. Ibinuka ng malaking ahas ang bibig nito at nilamon ang kumpol ng abuhing lilang lason na fog sa bibig nito. Sa sandaling nilamon ang kulay abo-lilang poison fog, isang pagsabog ang naganap. Ang magkabilang panig ay nasira ang isa't isa at ang malaking enerhiya na ahas kasama ang kulay abong lilang makamandag na fog ay sabay na nilipol. Napakalakas ng lason. Pinakipot ni Medusa ang kanyang mahahabang mga pupil. Unti-unting lumitaw ang kaseryosohan sa malamig at magandang mukha ni Medusa. Hindi dahil hindi pa siya nakakakilala ng taong gumagamit ng lason. Gayunpaman, ito ang unang pagkakataon sa buong buhay niya na nakilala niya ang isang taong napakahusay sa paggamit ng lason. Gumalaw ang isip ni Medusa at dahan-daang lumabas sa kanyang katawan ang isang layer ng 7 kulay na energy film. Sa wakas ay nakapulupot ito sa katawan niya habang kumikislap. Sa susunod na pagpapakita niya, siya ay nasa pader ng bundok. Sa malamig na tawa, ang espada ng ahas sa kanyang kamay ay nagdala ng isang matalim na hangin na bumaril patungo sa lalamunan ng itim na figure. Gumalaw din ang itim na figure nang harapin ang ligaw at marahas na pag-atake ni Medusa. Sa kakaibang malambot na yapek, ang figure ay nagkataon na nakaiwas sa kumikislap na espada ni Medusa. Pagkaraang gawin iyon, hinigpitan nito ang kamay at ang kulay abong fog na nag-agglomerate sa palad nito. Sa wakas, nag-transform ito sa isang kulay abong longsword. Isang mahinang malansa na pabango ang lumabas mula sa longsword. Maliwanag, may makapangyarihang lason dito. Klang! Klang! Ang magkabilang espada ay nag-cross sa isa't isa sa paraang parang kidlat. Isang malabong anino ang lumipad at nabasag ang mga pira-pirasong bato mula sa dingding ng bundok. Mga spark na pumutok sa paligid ng lugar at maraming maliliit na linya ng crack ang mabilis na kumalat sa matigas na pader. Marahil ay dahil sa takot si Medusa sa nakamamatay na lason ng itim na figure ng tao ngunit nahirapan pa rin siyang talunin ang taong ito matapos gamitin ang halos lahat ng kanyang lakas. Sa hitsura ng sitwasyon, mayroon talagang mga palatandaan ng isang pagkapatas na nagaganap. Sino lang ang taong ito? Talagang nagagawa nilang maging pantay-pantay sa Medusa. Isang mataimtim na ekspresyon ang unti-unting lumitaw sa mga mata ni Xiaoyan habang tinitignan niya ang dalawang figure ng tao na kumislap pababa mula sa dingding ng bundok. Dapat malaman na kahit ang lakas ni Yuan Shan noon ay mas mababa kaysa kay Medusa. Hindi inaasahan na ang misteryosong itim na anino na ito ay talagang kayang makipaglaban sa kanya. Talagang malakas ang taong ito. Para talagang kayang makipaglaban kay Old Sister Kailin ng matagal. At saka, ang bango sa kanilang katawan ay nagiging sanhi ng pagkahilo. Bahagyang kumunot ang noo ni Zian.
Hinawakan niya ang kanyang noo gamit ang kanyang kamay at medyo nahihilo ang kanyang ulo. Nagulat si Xiaoyan nang marinig niya ito. Napasinghap siya ng lakas at laking gulat niya nang mapagtanto na mayroong isang napakahinang hindi pangkaraniwang pabango na hindi sinasadyang lumitaw sa hangin. Pansamantalang tumigil sa paghinga. Malungkot ang ekspresyon ni Xiaoyan. Mabilis siyang naglabas ng medicinal pill mula sa kanyang storage ring at pinasok ito sa bibig ni Ziyan. Nakakatakot talaga ang lason na ito. Bagamat panandalian lang itong naroroon, nagawa nitong maging sanhi ng pagkahilo kahit kay Ziyan. Kung malalanghap ito ng sobra, malamang naaalis pa ang isang tao dito. Hindi ko maaaring ipagpatuloy ang pagpapalabas ng makamandag na hangin sa taong iyon. Kung hindi, ang lahat ng mga buhay na nilalang sa lambak ng bundok ay malalason hanggang sa mamatay. Nagmuni-muni muna si Xiaoyan sa loob ng kanyang puso bago niya agad iwinagayway ang kanyang manggas. Isang jade green na apoy ang biglang lumitaw sa itaas ng kanyang palad. Ang isang mataas na temperatura ay mabilis na kumalat. Kasunod ng mabilis na pagtaas ng temperatura sa loob ng lambak ng bundok, ang hangin ay naging kakaibang tuyo. Ang hindi pangkaraniwang amoy sa loob nito ay unti-unting nawala. Ziyan, manatili dito at huwag basta-basta tumakbo. Itinaas ni Xiaoyan ang kanyang ulo upang tingnan ang labanan sa kalangitan matapos alisin ang hindi pangkaraniwang amoy. Isang malamig na kislap ang sumilay sa kanyang mga mata. Inikat niya ang kanyang ulo upang turuan si Ziyan bago dahan-daang lumawak ang mga pakpak ng apoy sa kanyang likod. Sa wakas, bigla na lang niyang tinapakan ang mga ito at biglang sumugod ang katawan niya sa langit. Sumakay siya patungo sa battleground. Dalawang itim na figure ang kumislap at nag-cross sa langit. Ang 7 kulay na enerhiya at ang kakaibang kulay abong fog ay lumitaw mula sa lahat ng direksyon. Agad silang nagbanggaan at nagpakawalan ng mahinang tunog. Kasabay nito, isang matangos sa ilong na amoy ang bumalot sa lupain. Ang dalawang espada ay muling nagtama sa isa't isa at ang mga kislap ay lumipad sa lahat ng direksyon. Napaatras si Medusa at ang itim na figure ng tao nang biglang sumugod ang isang figure ng tao mula sa ibaba. Nagdala ito ng kamaon na may mainit na hangin habang humahampas patungo sa itim na figure ng tao. Ang hanging biglang dumating ay hindi naging sanhi ng pagkataranta ng itim na figure ng tao kahit kaunti. Ang katawan nito ay nabaluktot sa kakaibang paraan at ang kamaon ni Xiaoyan ay dumaan sa damit ng una habang ito ay dumaan. Si Xiaoyan ay umatras ng parang kidlat matapos ang kanyang suntok ay walang saysay. Ilang sandali pa, lumitaw siya sa tabi ni Medusa. Ang kanyang mga mata ay may madilim, solemn na natingin habang pinag-aaralan ang itim na figure sa kanyang harapan. Dahan-dahan siyang nagtanong, "Sino ka ba talaga?" Ang itim na figure ay dahan-dahang naanod pabalik sa ilang distansya. Ang walang pakialam na mga tingin sa ilalim ng balabal ay tumingin kay Xiaoyan na nasa di kalayuan. Bahagyang nagulantang ang mga matang iyon nang dumampi sa batang mukha. Gayunpaman, mabilis na lumitaw ang isang nahihirapang ekspresyon. Ilang sandali pa, nanlamig na naman at walang pakialam ang mga mata nito. "Umalis ka sa lugar na ito. Itong kaibigan, ako si Xiaoyan. Ang lugar na ito ay ang lugar na nakita namin ng isang mabuting kaibigan taon na ang nakalipas. Ang may-ari ng lugar na ito ay hindi ikaw." Malamig na tumawa si Xiaoyan. "Xiaoyan. Mabuting kaibigan." Muling lumitaw ang isang kislap sa mga mata sa ilalim ng balabal. Medyo hangin na ang kulay abong fog na kumalat sa katawan ng figure. "Bakit ka nagsasalita ng kalokohan sa taong ito? Maaaring kakaiba ang lason na ito ngunit hindi mahirap para sa reyna na ito na patayin sila." Malamig na nagsalita si Medusa. Ang layunin ng pagpatay sa kanyang mga mata ay sobrang siksik. Hindi natinag si Xiaoyan sa kanyang mga sinabi. Bahagya siyang nagkunot ng noo habang pinagmamasdan ang itim na figure ng tao na biglang naging kakaiba. Muli niyang pinagsalikop ang kanyang mga kamay at nagsalita sa magalang na boses. "Maaari ko bang malaman ang iyong pangalan?" Marahil ay narinig ka na ni Xiaoyan. Ang mga mata sa ilalim ng balabal ay nakatingin lamang sa mukha ni Xiaoyan. Ilang sandali pa, dahan-dahan itong ipinikit ang mga mata. Dahan-daang umatras ang figure.
Nakakunot ang noo ni Xiaoyan habang nakatingin sa itim na figure ng tao, na biglang nagsimulang kumilos sa isang katawa-tawang paraan. Tahimik siyang naging maingat sa kanyang puso. Ang itim na figure ng tao ay unti-unting umatras mula sa lambak ng bundok. Biglang huminto ang figure. May lumipad na kaway ng kamay nito. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Xiaoyan nang makita niya ito. Nagmamadaling umatras ang kanyang katawan at isang banayad na puwersa ang pinakawalan bago pinulupot ang bagay na lumipad. Tiningnan niya ito at nakita niya na isa talaga itong bote ng jade. Bagaman kayong dalawa ay makapangyarihan at maaaring hindi natatakot sa poison fog, hindi ito magagawa ng maliit na batang babae sa ibaba. Ito ang panlunas na maaaring mag-alis ng lason sa kanyang katawan. Isang hindi pangkaraniwang paos na boses ang dahan-daang lumabas mula sa itim na balabal pagkatapos niyang ihagis ang bote ng jade. Nagulat si Xiaoyan nang marinig niya ito. Nakipagpalitan siya ng tingin kay Medusa. Sinipsip niya ang bote ng jade ngunit hindi niya ginamit ang kamay para hawakan ito. Dahil ang lugar na ito ay isa na natagpuan mo at ng iyong kaibigan, ibabalik ko ito sa iyo. Dahan-daang lumingon ang itim na figure. Ang figure nito ay kumislap at sumugod patungo sa bulubundukin. Nagulat si Xiaoyan habang nakatitig sa itim na figure ng tao na kakaalis lang. Medyo natigilan siya. Mariin siyang kumunat ang noo habang kumikinang ang mga mata. Ilang sandali pa, may lumitaw na liwanag sa kanyang puso. Bigla niyang inangat ang ulo niya at sinigawan ang kulay itim na figure na malapit ng maglaho. Little Fairy Doctor. Ikaw ba? Battle Through the Heavens. Kabanata 743. Little Fairy Doctor. Ang sigaw ni Xiaoyan ay parang kulog na umalangaw-ngaw sa kabundukan. Natigilan sandali ang itim na figure na malapit nang mawala dahil sa boses niya. Napatingin si Xiaoyan sa figure ng tao na tumigil sandali sa di kalayuan. Ang hula sa kanyang puso ay napatunayan ng kanilang pag-aalinlangan. Hindi niya inaasahan na makikita pa rin niya ito sa lugar na ito pagkatapos ng maraming taon. Gayunpaman, bakit ang kasalukuyang kanyang ganap na naiiba kumpara sa nakaraan? Maaaring ang tinaguriang Wolfall Poison Body ay ganap ng sumabog. Nang ang pag-iisip na ito ay gamulong sa puso ni Xiaoyan, bigla niyang ikinapak ang mga pakpak sa kanyang likod nang hindi nag-iisip. Ang kanyang katawan ay sumugod patungo sa itim na figure. Bahagyang nanginig ang itim na figure pagkatapos nitong tila naramdaman ang mga kilos ni Xiaoyan. Gayunpaman, hindi ito lumingon. Ang makapal na kulay abong fog ay lumabas sa katawan nito. Kaagad, ang kulay abong fog ay pumutok sa gitna ng isang bahagyang napigil na tunog. Ang figure ay kakaibang nawala sa wala. Ang kumpol ng kulay abong fog na nawasak ay mabilis na nagkalat pagkatapos maglaho ang figure ng tao. Ilang sandali pa, nauwi na sa kawalan. Lumipad ang figure ni Xiaoyan sa kalangitan. Sa oras na siya ay humabol at bumaril, ang itim na figure ay ganap na nawala ng walang bakas. Naiinis lang niya ang kanyang mukha, mahigpit na ikinuyom ang kanyang kamao at mahinang nagmura. Ang taong ito. Bakit ayaw niyang makita ako? Mabilis ding sumunod si Medusa sa likod ni Xiaoyan. Ang kanyang tingin ay maingat na dumapo sa kalangitan at agad na nagtanong na nakakunot ang noo. Kilala mo ba ang taong kanina? Kung tama ang hula ko, ang taong iyon ay dapat na kaibigan ko mula sa maraming taon na ang nakalipas. Gayunpaman, mapait na tumawa si Xiaoyan. Pinag-isipan niya ang bagay na iyon. Sa huli, hindi niya ibinunyag ang usapin ng Little Fairy Doctor na nagtataglay ng Wolfall Poison Body. Ang kakayahan ng taong ito sa paglalason ay kakaiba at hindi mahuhulaan. Gayunpaman, ang emosyonal na pagbabago bago nito ay tila napakahusay nang makipagpalitan ako ng suntok sa kanila kanina. Tila ang taong ito ay gising kung minsan at walang malay sa iba. Marahil ang dahilan kung bakit ayaw nilang makipagkita sa iyo ay dahil dito. Hindi pinilit ni Medusa si Xiaoyan sa usapin. Iniba niya ang paksa at sinabi ang kanyang iniisip. Ang mukha ni Xiaoyan ay tensyonado habang naghahanap siya sa paligid niya habang nakakaramdam ng kaunting kawalang kasiyahan. Gayunpaman, ito ay isang walang saysay na pagtatangka. Marahan lang siyang makalanghap ng hangin. Sa hitsura ng sitwasyon,
tila ang mas masamang sitwasyon na nabanggit niya, noong naghiwalay sila noon, ay nangyari na. Umalis na ang taong iyon. Bumalik na tayo. Nasa lambak pa rin si Zian. Sabi ni Medusa. Napatango na lamang si Xiaoyan nang marinig niya ito. Lumingon siya, nag-alinlangan sandali, bago muling tumalikod. Habang nakatingin siya sa malawak na dagat ng mga puno, bigla siyang nagsalita sa malalim na boses. Little Fairy Doctor, maaaring hindi ko alam kung ano ang nangyari sa iyo sa mga taong ito, ngunit sinabi ko noon na kahit anong pagbabago mo, ako, si Xiaoyan, ay makikita pa rin kita bilang aking kaibigan. Ang pangakong ito ay hindi natinag kahit kaunti kahit hanggang ngayon. Ang boses ni Xiaoyan ay gamulong sa bulubunduking ito habang dinadala ng ilang daochi. Matagal bago ito unti-unting nawala. Wala pa ring reaksyon pagkatapos ng boses niya. Tumawa ng mapait si Xiaoyan. Nakatalikod lang siya at lumipad patungo sa lambak kasama si Medusa. Isang itim na figure ang tumingin sa figure na nakatalikod sa tuktok ng isang bundok kung saan nakatayo ang mga kakaibang bato. Ang puting-puting kamay ng itim na figure ay humawak ng mahigpit sa isang napakalaking bato sa gilid. Makikita ng isang tao na ang napakalaking bato ay talagang naglalabas ng mga alon ng puting fog pagkatapos na hawakan ito ng kamay. Walang tigil ang tunog ng chichi. Pinagmasdan ng mga mata ng itim na figure si Xiaoyan hanggang sa bumalik siya sa lambak. Saka lang dahan-daang binitawan ang kamay. Isang itim na handprint na 1 pulgada ang lalim ang naiwan sa napakalaking bato. Ang ilang pagkawala ay lumitaw sa walang malasakit na tingin sa ilalim ng itim na kulay na balabal. Makalipas ang ilang sandali, tahimik na bumangon ang maraming eksenang nakabaon ng malalim sa kanyang alaala. Lumitaw din ang binatang iyon na tinatawag na Xiaoyan. Xiaoyan. Isang malinaw na boses ng babae na nagdadala ng malayong alaala ang lumabas mula sa ilalim ng balabal. Ibang-iba ang boses na ito sa nakakatakot na paos na boses kanina. Maliwanag, sinadya niyang ginamit ang boses na iyon para itago ang kanyang pagkakakilanlan. Hindi inaasahan na muli kitang makikilala. Nagpunta ako rito para maghintay ng kalahating buwan bawat taon. Gayunpaman, dahil nagpakita ka muli, hindi na ako babalik dito sa hinaharap. Dahan-daang binuksan ng maputlang puting kamay ang balabal na nakatikip sa kanyang ulo. Kaagad, bumuhos na parang talon ang puting buhok na parang nyebe. Isang mapupulang mukha na medyo manipis ang nabunyag sa hangin. May kontor pa rin ang mukha na ito noon pa man. Gayunpaman, nawala ang magiliw ng ngiti at ang ethereal na kilos na nagpainit sa puso ng isang tao. Sa halip, ang kanyang mga mata ay nagpakita ng karagdagang kulay abulilang. Sa isang sulyap ay tila mga hibla ng lamig at kalupitan ang ibinubuga mula sa mukhang demonyo. Sa sandaling ito, ang mukha na ito na mistulang isang Grim Reaper sa loob ng Chuyon Empire ay bahagyang naglalaman ng ilang alaala at pait. Huwag mo akong sisihin sa hindi kita pagkikita. Umaasa lang akong mapanatili sa puso mo ang mabait na Little Fairy Doctor at hindi ang kasalukuyang may laman na ang mga kamay ay puno ng hindi mabilang na dami ng dugo. Ang babaeng lason. Kaya lang, hindi ko inaasahan na magkakatotoo ang mga sinabi ko noon. Sana, hindi na tayo magkita sa hinaharap. Ganito ang kapalaran ko. Isinilang sa sakuna at mamatay sa gitna ng sakuna. Pinag-aralan ng mga kulay abong purplish na mga mata ang maliit na lambak ng bundok mula sa malayo. Ang mga alaala noon ay gumugulo sa kanyang isipan, na naging sanhi ng isang mainit na ngiti na dahan-dahang umangat sa mukha, na nagpapanatili ng malamig na pagwawalang bahala sa loob ng ilang taon. Mula sa ngiti na ito, malabo ang makikita ng isang tao ang pagkakahawig sa Little Fairy Doctor. Ang parehong ngiti ang naging sanhi ng hindi mabilang na bilang ng mga mersenaryo sa Qingshan Town na isipin siya bilang ang diwata sa kanilang mga puso. Ang ngiti ay parang isang epiphyllum, nakakalat pagkatapos lamang mapanatili sa isang iglap. Dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Ilang sandali pa, muling nabawi ng kanyang mga mata ang kaninang pagwawalang bahala matapos muling mabuksan. Sinulyapan ng mga matang iyon ang lambak sa huling pagkakataon bago niya isinuot ang kanyang balabal at hindi na nakaramdam ng anumang nostalgia. Ang kanyang katawan ay naging kulay abong fog at tahimik na nawala.
Sa oras na bumalik sina Xiaoyan at Medusa sa maliit na lambak, nakita nila na ang maliit na mukha ni Ziyan ay naging medyo purplish red. Agad namang nabalisa ang dalawa. Ito ay hindi inaasahan na ang lason ng Little Fairy Doctor ay talagang nakakatakot. Nalanghap lamang ito ni Ziyan, ngunit lumitaw na ang gayong sintomas. Ang isang Poison Master ay talagang isang trabaho na lumikha lamang ng takot at puot. Bagamat purplish red ang mukha ni Ziyan, may kamalayan pa rin ang isip niya. Nagmamadali siyang lumapit kay Xiaoyan at Medusa nang makita niyang bumalik ang dalawa. Gayunpaman, ang kanyang paghinga ay malinaw na naging mas magaspang kumpara sa dati. Hinawakan ni Xiaoyan ang braso ni Ziyan at ipinasok ang isang sinulid ni Dao Qi sa kanyang katawan. Hinanap niya ang katawan nito ngunit wala akong makitang kahit kaunting bakas ng lason. Agad na lumungkot ang mukha niya. Hindi inaasahan na ang antidote na kanyang pinino ay talagang walang epekto sa lason na hanging ito. Kamusta siya? Nagmamadaling tanong ni Medusa matapos makita ang aksyon ni Xiaoyan. Hindi ko mahanap kung saan ang mga bagay ay mali. Mukhang ang lason ay nakatago ng napakalalim. Kaya lang hindi ko alam kung ano ang lason. Umiling si Xiaoyan habang sumagot. Ang lason sa buong taong iyon ay isang bagay na kahit ako ay natatakot, lalo na kay Ziyan. Ano ang gagawin natin ngayon? Tanong ni Medusa na may pangit na ekspresyon. Saglit na nag-alinlangan si Xiaoyan. Binaliktad niya ang kamay at lumabas sa kamay niya ang bote ng jade na itinapon ng Little Fairy Doctor kanina. Napakunot ng mahigpit si Medusa sa kanyang tabi nang makita niya ito. Hiniling niya. Gusto mong gamitin ang bagay na ibinigay sa iyo ng figurang iyon. Sino ang nakakaalam kung ang bagay na ibinigay sa iyo ng kakaibang taong ito ay talagang isang panlunas? Sino ang mananagot kung may nangyaring aksidente at napinsala si Ziyan? Walang magawang umiling si Xiaoyan nang makita niya ang proteksyon na paraan ni Medusa. Hindi niya akalain na ang huli ay nagsimula ng pahalagahan si Ziyan sa ganoong sukat. Ang tanging naisagot niya. Bagaman hindi ko alam kung ano ang nangyari sa kanya, naniniwala ako na hindi siya magsisinungaling sa akin. At saka, mayroon ka bang ibang paraan kung hindi natin ito gagamitin? Ang pagiging lason ay isang bagay na hindi maaaring ipagpaliban. Sandali ding nag-alinlangan si Medusa nang marinig niya ito. Ilang sandali pa ay tumango na lamang siya. Pagkatapos ng lahat, sa kasalukuyan ay walang ibang solusyon sa bagay na ito. Kung may problema man sa antidote, talagang kikitilan ko ang buhay ng taong iyon kahit sino pa siya. Malamig na nagsalita si Medusa na may kaunting pag-aalala nang makita niyang nagbuhos si Xiaoyan ng isang matangkad na pulang tabletang panggamot mula sa bote ng jade. Walang magawang tumango si Xiaoyan. Pinasok niya ang medicinal pill na iyon sa bibig ni Ziyan. Masunurin itong nilunok ng huli. Gayunpaman, tila hindi maganda ang lasa ng medicinal pill na ito, na nagresulta sa pagsimangot na nabuo sa kanyang maliit na mukha. Kahit na ang medicinal pill ay lasa ng kakilakilabot, ang mga epekto nito ay malinaw na medyo maganda. Ang lilang pulang kulay sa maliit na mukha ni Ziyan ay agad na nagsimulang maglaho sa bilis na nakikita ng mata pagkatapos na pumasok ang tableta sa kanyang katawan. Ito ay ganap na nawala sa isang sandali lamang. Nakahinga ng maluwag sina Xiaoyan at Medusa nang makita nila ang eksenang ito. Pinunasan ng una ang malamig na pawis sa mukha. Mapait siyang tumawa. Hindi inaasahan na dahil sa kanyang kasalukuyang kasanayan sa alchemy, talagang nawalan siya ng magawa sa pamamagitan ng random na dami ng poison gas ng Little Fairy Doctor. Bagamat magkaiba ang kanilang pag-aaral, ang mga lason at panggamot na table task ay talagang may ilang pagkakatulad kahit paano ito ilagay. Kaya naman, natural na nakaramdam si Xiaoyan na parang walang magawa. Hindi ko talaga alam kung ano ang naranasan niya sa mga taon na ito. Hindi lamang tumaas ang kanyang lakas sa isang lawak kung saan kahit si Medusa ay kailangang seryosohin siya ngunit ang kanyang kakayahan sa lason ay naging napaka hindi talaga inaasahan. Mahinang bumantong hininga si Xiaoyan sa loob ng kanyang puso. Napunta ang kanyang tingin sa maliit na cottage. Noon, siya ay lihim na nagtago sa lugar na ito at nakalunok ng lason habang siya ay nagsasanay. Sa sandaling naisip niya kung paano kinailangang lunukan ng isang mabait at cute na babae ang mga nakamamatay na lason na iyon buong araw,
ang puso ni Xiaoyan ay hindi sinasadyang nakaramdam ng kirot. Siya ay isang babaeng may pinakamahirap na kapalaran sa lahat ng mga taong nakilala niya sa mga taong ito. Gayunpaman, kung ikukumpara sa pagtaas ng lakas at kakayahan ng Little Fairy Doctor sa lason, ang bagay na naging sanhi ng labis na pagkabalisa ni Xiaoyan ay ang malamig at walang malasakit na titig na masasabing nakakamanhid. Mahirap isipin na ang mga mata na ito ay lilito sa mainit at mabait na babaeng iyon mula noon. Buong lakas na iniling ni Xiaoyan ang kanyang ulo at isinantabi ang mga iniisip sa kanyang ulo. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa maliit na straw cottage. Sa anumang kaso, dapat muna niyang kunin ang kanyang lakas upang magtagumpay sa klase ng Daohuang. Si Xiaoyan ay may premonition sa kanyang puso na maaaring makita pa rin niya ang Little Fairy Doctor sa hinaharap. Gayunpaman, hindi niya alam kung anong uri ng sitwasyon ang mangyayari sa susunod nilang pagkikita. Battle Through the Heavens. Kabanata 744. Pagsulong ni Xian. Ang nakamamatay na lason na nakatago sa buong lambak ay tila nakatanggap ng utos habang ito ay ganap na naglaho pagkatapos umalis ang Little Fairy Doctor. Naging sanhi ito kay Xiaoyan, na gustong mag-retreat sa loob nito, na tahimik na nakahinga ng maluwag. Alam din niyang ang dating ay kasalukuyang hindi ganoong kabait na babae mula noon. Bukod dito, ang kanyang kakayahan sa lason ay natatangi at hindi mahuhulaan. Bagamat naniniwala pa rin siya sa loob ng kanyang puso na hindi talaga siya papatayin nito, isang problema kung makikipag-ugnayan siya sa mga nakamamatay na lason na ito. Ang puntong ito ay isang bagay na malinaw na naramdaman ni Xiaoyan nang tulungan niya si Nolan Jia na paalisan ang lason sa katawan ng huli noon. Nagpadala si Xiaoyan ng messenger bird sa kabisera pagkatapos niyang manirahan sa maliit na lambak. Saglit niyang sinalaysay ang posisyong kinalalagyan niya upang si Xiaoding at ang iba pa ay makapagpadala ng taong hahanapin siya sakaling may mangyari sa hinaharap. Matapos mabilang ang lahat, hinanap ni Xiaoyan ang maliit na lambak na ito ng detalyado. Hindi gaanong kalakihan ang lambak ngunit ang iba't ibang pambihirang sangkap na panggamot na tumubo sa loob nito ay naging dahilan upang maging ang kasalukuyang siya ay medyo naantig. Hindi inaasahan na ang maliit na lambak na ito ay lumago ng napakaraming bihirang mga sangkap na panggamot sa loob nito. Kung kumalat ang balitang ito sa labas ng mundo, maaaring maging sanhi ito ng pamumulan ng mga mata ng maraming alchemist sa inggit. Pagkatapos ng lahat, ang pagkahumaling ng mga bihirang sangkap na panggamot sa isang alchemist ay hindi mas mahina kaysa sa mga formula ng gamot at mga kaldero ng panggamot. Orihinal na nilayo ni Xiaoyan na habulin ang lahat ng magical beast sa loob ng lambak. Gayunpaman, dali-dali siyang pinigilan ni Xian. Alam niya na malapit nang mag-retreat si Xiaoyan. Ang magical beast na ito ay maaaring maging kanyang mga kalaro sa panahong ito. Natural na hindi nagpumilit si Xiaoyan dahil nagustuhan sila ni Xian. Bukod dito, naisip niya na kung ang lambak ay nagmamay-ari ng mga magical beast na ito, sila ay nagkataon na makakamit ang epekto ng pagprotekta nito. Kung may sino mang aksidenteng makapasok sa lambak na ito, ang mga magical beast na ito, na maaaring ituring na napakalakas sa mata ng isang ordinaryong tao, ay sapat na upang takutin sila. Pagkatapos niyang manirahan sa lambak, binuksan ni Xiaoyan ang isang maliit na sukat na kuweba sa kailaliman nito. Pagkatapos nito, nagtipon siya ng mga sangkap na panggamot sa loob ng halos 3 araw bago bitbit ang isang mabigat na singsing na imbakan at pumasok sa yungib. Siyempre, sa pagkakataong ito, hindi siya nagre-retreat kundi nagpipino ng mga medicinal pill. Ang dami ng medicinal pills na kasalukuyan niyang pinipino ay napakarami. Hindi lamang siya nangako na bibigyan ang matandang Yingguo at ang dalawa pa ng 3 mighty huang pill bilang gantimpala ngunit kailangan din niyang tulungan sina Xiaoli, Lin Yan, at ang iba pa na pinuhin ang Dao Spirit Pills. Ang lahat ng ito ay hindi ordinaryong medicinal pill. Ang pagpino sa mga ito ay hindi lamang nakakagulo ngunit nakakaubos din ng oras. Gayunpaman, ang mga ito ay malinaw na hindi mga dahilan na makakapigil kay Xiaoyan sa pagpino ng mga table tasks. Inutusan din ni Xiaoyan sina Xian at Medusa na iwasang umalis sa lambak hanggat maaari bago siya pumasok sa kuweba. Ang enerhiya sa loob ng lambak ay masiksik kaysa sa labas ng mundo at ang isa ay makakamit ng dobleng epekto sa kalahati ng pagsisikap sa pamamagitan ng pagsasanay dito. Bukod dito,
maraming mga espiritual na gamot sa lugar na ito. Kung si Zian ay biglang magsisimulang isulong ang kanyang ranggo, ang lugar na ito ay makakapagbigay ng pinakamalaking halaga ng garantisadong enerhiya sa kanya. Maaaring sumang-ayon ang malaki at maliit na babae sa mga tagubilin ni Xiaoyan sa kanilang bibig, ngunit hindi alam ni Xiaoyan kung ano ang iniisip nila sa kanilang mga puso. Ano man ito, gayunpaman, nakatitiyak si Xiaoyan sa proteksyon ni Medusa. Pagkatapos ng lahat, ang isang eksperto sa klase ng Daozang ay sapat na upang gumala sa Jiama Empire nang walang kalaban-laban. Kahit na ang Magical Beast Mountain Range na ito ay mayroong maraming malalakas na magical beasts, hindi sila nagdulot ng labis na banta sa Medusa. Kaya naman, sa kabila ng pag-alam na silang dalawa ay hindi mga taong mananatiling mapayapa, pumasok pa rin si Xiaoyan sa kuweba ng bundok ng may kapayapaan ng isip. Pagkatapos nito, sinimulan niya ang kanyang napakabigat na pill refinement assignment na kahit sinong ordinaryong alchemist ay mamumutla kapag nakikita ito. Naka-crossleg si Xiaoyan sa isang bato sa loob ng medyo madilim at malamig na kuweba. May makinis na malasalamin na batong plataporma sa tabi niya. Sa sandaling ito, maraming sangkap na panggamot ang maayos na nakaayos sa platapormang bato. Ang mga panggamot na sangkap na ito ay nakaimbak lahat sa loob ng mga jade box. Isang masaganang panggamot na halimuyak ang lumabas mula sa kanila. Sa wakas, nagsama-sama sila at isang hindi pangkaraniwang halimuyak na panggamot ang agad na kumalat sa buong kuweba. Sumenya si Xiaoyan gamit ang kanyang kamay at biglang lumitaw sa kanyang harapan ang isang pulang-pula na medicinal cauldron. Pagkatapos nito, mabigat itong bumagsak sa lupa. Ang mabigat na bigat nito ay naging dahilan ng bahagyang panginginig ng kuweba. Nag-isip sandali si Xiaoyan matapos ipatawag ang medicinal cauldron. Sa dalawang medicinal pill, ang pagpino sa Dao Spirit Pill ay medyo mas madali para sa kanya at mas mataas ang tsansa niyang magtagumpay. Ang Mighty Huang Pill, sa kabilang banda, ay isang tunay na Tier 6 na medicinal pill. Kahit na sa kasalukuyang lakas ni Xiaoyan, hindi siya nagtataglay ng higit sa 50% kumpiyansa upang matagumpay na pinuhin ito. Gayunpaman, handa siyang mabuti sa pagkakataong ito. Hindi lamang niya nagawang dambungin ang malaking halaga ng mga sangkap na panggamot mula sa Primer Clan ngunit marami rin siyang natagpuan sa loob ng lambak ng bundok na ito. Sa ganitong dami ng mga sangkap na panggamot, kung gagamitin lang niya ang mga ito ng walang awa, ang pagtatangkang basagin ang tatlong Mighty Huang Pills ay hindi dapat maging napakahirap kahit na may mababang antas ng tagumpay. Pinili ni Xiaoyan na pinuhin muna ang Dao Spirit Pills pagkatapos ng ilang pag-iisip sa loob ng kanyang puso. Mas mabuting piliin ang mas madaling pinuhin habang nag-iinit siya. Bagamat siya ay kasalukuyang napakahusay na handa, ang mga sangkap na panggamot na ito ay lubhang mahalaga. Maging si Xiaoyan ay mararamdaman din ang sakit sa puso kung sasayangin niya sila ng walang dahilan. Matapos magdesisyon sa kanyang puso, dahan-dahan ang huminga ng malalim si Xiaoyan at itinapon ang mga nakakagambala sa kanyang isipan. Pinitik niya ang kanyang daliri at isang tipak ng jade green na apoy ang lumabas. Sa wakas ay pumasok ito sa medicinal cauldron bago nag-transform sa isang mabangis na apoy na tumaas sa loob nito. Nang ang apoy sa loob ng medicinal cauldron ay lalong lumakas, ang temperatura sa loob ng kuweba ng bundok ay lalong uminit. Gayunpaman, natural na wala itong kahit kay-titing na epekto kay Xiaoyan. Ang kanyang mga mata ay matamang nakatitig sa medicinal cauldron. Ilang sandali pa, biglang naging solemn na ang ekspresyon niya. Gumalaw ang magkabilang daliri niya at may naaga na gamot sa pagitan nila. Marahang itinapon niya ito sa kalderong panggamot. Matapos ihatid ang panggamot na sangkap na ito, ang mahirap na sesyon ng pagpipino ni Xiaoyan sa pagkakataong ito ay opisyal nang nagsimula. Si Zian at Medusa sa loob ng lambak ay bihirang pumasok upang abalahin si Xiaoyan pagkatapos niyang makapasok sa kuweba. Noong una, maayos pa ang dalawang tao. Gayunpaman, habang dumarami ang oras na ginamit ni Xiaoyan sa pagpino ng mga table tasks, si Zian, na may aktibong karakter, ay hindi makaupo. Ito ay lalo na pagkatapos niyang sanayin ang magical beast na iyon sa lambak hanggang sa sila ay parang mga alagang hayop na nagresulta sa kanyang pagiging hindi pangkaraniwang naiinip. Sa isang tiyak na araw, nagtagumpay siya sa pagudyok kay Medusa. Pagkatapos nito,
lihim na lumabas ang dalawa sa lambak. Kaya naman, ang Magical Beast Mountain Range na ito ay naging lubhang magulo. Sa tulong ng kanyang likas na espesyal na kakayahan upang madama ang mga likas na kayamanan na iyon na may siksik na enerhiya, ang paningin ni Ziyan sa bawat oras sa paligid ay itinapon patungo sa mga kayamanang iyon, na may proteksyon ng maraming makapangyarihang magical beasts. Gayunpaman, ang karamihan sa mga kayamanang ito ay matagumpay na nakuha sa tulong ng lakas ni Medusa. Gayunpaman, sa bawat oras na ang isang kayamanan ay nahulog sa kanilang mga kamay, ito ay pumukaw sa maraming pulang-pula na matang magical beast na baliw na habulin silang dalawa. Ang kalikot ng isang malaki at isang maliit na babaeng demonyo ay naging dahilan upang ang bulubundukin, na noon pa man ay tahimik, ay paulit-ulit na napupuno ng mga dagandong araw-araw, na pinupuno ito ng buhay. Dumadaming bilang ng mga likas na kayamanan ang damapo sa mga kamay ni Ziyan sa pag-agos ng panahon. Ang lahat ng mga bagay na ito na nakuha niya ay itinuring na matamis na nilunok niya sa kanyang tiyan ng walang pagbubukod. Matapos ang ganitong uri ng pandarambong na aksyon ay nagpatuloy sa halos kalahating buwan, karamihan sa mga makapangyarihang magical beast sa Magical Beast Mountain Range na ito ay binisita ni Ziyan at Medusa. Ang masiglang pandarambong na ito ay natural na nagresulta sa pagpukaw ng galit ng lahat. Ang Magical Beast Mountain Range na ito ay hindi nagkukulang ng ilang makapangyarihang magical beasts. Ang kanilang katalinuhan ay hindi mas mababa sa katalinuhan ng isang tao. Kaya naman, maraming makapangyarihang magical beast ang nagsimulang magtipon pagkatapos ng ilang beses na pagkatalo. Kaya't ang isang hindi pangkaraniwang malaking lineup ay tahimik na nabuo sa loob ng Magical Beast Mountain Range. Ang lineup na ito na may maraming magical beasts ay sinalubong ni Ziyan at Medusa sa ikalawang araw nang muli silang kumilos. Isang matinding galit ang biglang sumabog. Nang tingnan ni Ziyan at Medusa ang hindi mabilang na bilang ng magical beast na dumagsa na parang tubig baha habang may dalang dagandong na yumanig sa kalangitan, kahit si Medusa ay hindi napigilan na makaramdam ng pamamanhid sa balat ng kanyang ulo sa kabila ng kanyang lakas. Agad niyang hinawakan si Ziyan at mabilis na tumakas. Ang habulan at pagtakas na ito ay halos kasangkot sa buong seksyon ng Magical Beast Mountain Range. Medyo mas maganda pa rin ito para kay Ziyan at Medusa. Ang mga mersenaryong iyon na nanghuhuli ng magical beast sa loob ng bulubundukin ay dumanas ng malaking kasawian. Nanlamig ang katawan ng lahat habang nakatingin sa beast tide na umaagos na parang tubig baha. Ang mabangis na pagganti ng beast tide ay naging sanhi ng kakaibang pagkulo nitong Magical Beast Mountain Range. Gayunpaman, maswerte na naging maingat si Medusa na hindi lumipad pabalik sa lambak. Sa halip, isinama niya si Ziyan at naglibot sa kabundukan. Pagkatapos lamang niyang matiyak na naalis na niya ang lahat ng magical beast sa kanyang buntot ay nagmadali silang dalawa pabalik sa lambak. Ang dalawa sa kanila ay hindi nang ahas na walang ingat na umalis sa lambak sa loob ng ilang araw pagkatapos ng kaganapan. Bagamat silang dalawa ay walang takot, malamang na si Xiaoyan, na nagpurify ng mga table tasks, ay may istorbo kung matuklasan ng mga baliw na magical beast na iyon ang lugar na ito. Kung may aksidenteng mangyari sa oras na iyon. Maging si Ziyan ay napahaba lamang ang kanyang dila kapag naisip niya ito. Tahimik siyang nanatili sa lambak at nakipaglaro sa magical beast na iyon sa loob ng lambak na pinaamo niya. Nakahinga rin ng maluwag si Medusa nang makita niyang tumahimik si Ziyan. Kung may mangyari mang aksidente, malamang na magagalit ang lalaking iyon. Ang karaniwang buhay na si Ziyan ay nagsimulang magpakita ng mga palatandaan ng isang bagay na mali matapos silang dalawa ay tahimik na nanatili sa lambak sa loob ng 5 hanggang 6 na araw. Sa una, ang kanyang mga salita lamang ang nabawasan. Unti-unting namumula ang kanyang mukha at nag-iinit ang kanyang katawan na para bang ito ay isang hurno. Ang mga pagbabago sa Ziyan ay natural na naging sanhi ng Medusa na mamatlas sa pagkabigla. Gayunpaman, hindi niya naintindihan ang lahat ng mga bagay na ito, at sa gayon ay hindi siya nakapagbigay ng kahit katiting na tulong kay Ziyan. Gayunpaman, nang siya ay nag-aalangan kung tatawagan ba niya si Xiaoyan, biglang nahimbing si Ziyan. Isang rich purple glow ang lumabas sa kanyang katawan habang siya ay natutulog. Sa wakas, nag-transform ito sa isang 10 talampakan ang lapad na purple kakon na bumabalot sa kanyang katawan.
Nagulat si Medusa matapos itong makita ngunit nauwi sa buntong hininga. Parang walang mali. Sa halip, ang maliit na batang babae na ito ay nakakonsumo ng napakaraming likas na kayamanan sa panahong ito. Ang enerhiya na natipon sa loob ng kanyang katawan ay sapat na para sa kanya upang umasenso sa ranggo. Isang matahimik na halimuyak ang nakatago sa loob ng luntiang lambak ng bundok. Paminsan-minsan, may isang magandang laki na magical beast na dumadaan sa lugar na ito. Isang mahinang dagandong ang biglang lilito, dahilan para mapuno ng buhay ang lambak. May isang mayaman na lilang liwanag na nakatago sa isang lugar sa loob ng lambak. Mayroong isang napakalaking maliwanag na kakon na mahigit 10 talampakan ang lapad sa loob ng lilang liwanag. Bagamat hindi malinaw na nakikita ng isa ang nilalang sa loob ng kakon, ang maringal na enerhiya na nakapaloob sa loob nito ay nagpapahiwatig na ang bagay na ito ay hindi karaniwan. Battle Through the Heavens. Kabanata 745. Peel Form. Ang kulay ube na kumikinang sa ibabaw ng magaan na kakon ay humalili sa maliwanag at madilim. Parang tibok lang ng puso at nagtataglay ng ritmo. Kung ang isang taong may matalas na pandama ay naroroon, madarama niya na sa tuwing magbabago ang glow sa light kakon, ang natural na enerhiya sa loob ng lambak ay bahagyang magbabago. Ang malaking halaga ng enerhiya ay maa-absorb sa light kakon, na magiging sanhi ng liwanag sa katawan ng kakon upang maging mas maliwanag. Naka-cross-leg si Medusa sa isang malaking bato na hindi kalayuan sa light kakon. Nakatuon ang kanyang tingin sa aktibidad ng light kakon. Matagal bago siya nakahinga ng maluwag. Ibinaling niya ang kanyang tingin at pinagmasdan ang kuweba ng bundok sa ilalim ng pader ng bundok kung saan patuloy na umaagos ang isang masaganang halimuyak ng tableta. Wala siyang magawang umiling. Isang buwan na ang nakalipas mula noong pumasok si Xiaoyan sa kuweba upang pinuhin ang mga gamot na panggamot. Gayunpaman, sa hitsura nito, tila walang bakas ng pagtatapos nito. Kasabay nito, si Ziyan ay tumigil sa pagkakaroon ng anumang iba pang tugon pagkatapos na mag-transform sa isang light cocoon 3 araw na ang nakakaraan. Paulit-ulit niyang sinisipsip ang nakapalibot na natural na enerhiya araw-araw. Gayunpaman, walang nikititing na pagbabago sa kanyang katawan. Sa pagtingin sa sitwasyong ito, tila ang oras na kailangan ni Ziyan para sumulong ay malamang na hindi maikli. Ang isang tao ay nagpino ng mga table tasks habang ang isa naman ay naging isang kakon upang isulong ang kanyang ranggo. Sa ganitong paraan, si Medusa lamang ang nagbabantay sa lambak ng bundok na ito. Natural na medyo nainas siya dahil dito. Gayunpaman, hindi maabala sina Xiaoyan at Ziyan sa sandaling ito. Kung sila ay nabalisa sa panahong ito, ang mga problema ay maaaring nakapipinsala. Kaya naman, maaari lamang niyang bantayan ang lambak na ito buong araw. Kahit na paminsan-minsan ay umalis siya sa lugar, sinubukan niyang magmadaling bumalik sa lalong madaling panahon. Ang ganitong uri ng mapurol na pagbabantay ay nagdulot sa kanya ng labis na kawalan ng magawa. Ang ganitong uri ng mapurol na pagbabantay ay nagpatuloy ng humigit kumulang 5 araw bago ito nasira ng isang hindi pangkaraniwang aktibidad na ipinadala mula sa kuweba ng bundok. Sa araw na ito, nagsasanay pa rin si Medusa na nakapikit gaya ng lagi niyang ginagawa. Natural na inilihis niya ang ilan sa kanyang atensyon sa light cocoon habang siya ay nagsasanay. Sa sandaling ito na ang kuweba, na kanina patahimik, ay biglang nagbuga ng nakakapang-inig na pagsabog. Nayanig ang buong lambak sa ilalim ng pagsabog na ito. Iminulat ni Medusa ang kanyang mga mata sa gulat. Tumingin siya sa kuweba, nakita niya na paulit-ulit na tumatakas ang usok mula sa kuweba. Kaagad, isang medyo miserableng figure ang dahan-daang lumabas mula rito habang naglalabas ng matinding ubo. Lumabas si Xiaoyan sa kuweba na puno ng usok. Ang nakakasilaw na sikat ng araw na nakakalat mula sa langit ay naging sanhi ng likas na takpan ni Xiaoyan ang kanyang mga mata. Matapos masanay saglit, sa wakas ay iminulat niya ang kanyang mga mata, ibinaba ang kanyang ulo, at tiningnan ang kanyang mga punit na damit. Hindi niya maiwasang magpakawala ng mapait na tawa. Ang nakapagpapagaling na epekto ng Mighty Huang Pill na ito ay masyadong nakakapanghina. Ang proseso ng pagpino ay napuno ng ligaw at marahas na lakas ng gamot. Kung ang isa ay medyo pabaya sa panahon ng pagpipino na ito,
ang isa ay magiging sanhi ng pagpapasabog sa sarili ng gamot na tableta. Ang lakas ng ganitong uri ng pagsabog ay medyo malakas at maihahambing sa isang strike na may buong puwersa ng isang dalubhasa na si Dawang. Kapag pinipino ni Xiaoyan ang pil na ito sa ilang mga pagsubok niya kanina, mabilis niyang ikakalat ang apoy sa sandaling ang lakas ng gamot sa loob ng medicinal pill ay nagpapakita ng mga palatandaan ng pagiging hindi matatag. Bagamat ito ay magiging sanhi ng pagkasira ng mga sangkap na panggamot sa kaldero, ito ay hindi bababa sa superior sa mga tuntunin ng pagiging ligtas nito. Nagkaroon ng kaunting problema sa ilang pagtatangka ni Xiaoyan na pinuhin ang Mighty Huang Pill sa ilalim ng labis na pag-iingat. Ilang araw na ang nakalipas, ang tatlong Mighty Huang Pills na kailangan ni Xiaoyan ay matagumpay na napino ni Xiaoyan. Upang pinuhin ang tatlong Mighty Huang Pills na ito, si Xiaoyan ay halos walang natira sa mga sangkap na panggamot na inihanda niya. Sa kabila nito, ang layunin ni Xiaoyan sa pagkakataong ito ay nakamit. Habang siya ay nakahinga ng maluwag, nakita niya ang mga natitirang sangkap na panggamot na ito at isang ideya ang sumagi sa kanya. Gusto niyang tulungan ang kanyang sarili na pinuhin ang isang Mighty Huang Pill para magamit sa hinaharap. Ang problema ay nakalagay dito. Dahil mayroon lamang sapat na mga sangkap na panggamot upang pinuhin ang isang Mighty Huang Pill, ayaw sayangin ni Xiaoyan ang huling hanay ng mga sangkap na panggamot na ito nang muling nagpakita ng mga palatandaan ng marahas na aktibidad ang gamot na tableta habang ito ay pino. Pagkatapos nito, pilit niyang sinubukan itong pinuhin. Siyempre, ang huling resulta ay natural na ang nakakapang-alog ng lupa na pagsabog na nilikha niya. Kung ang pambihirang Crimson Cauldron ay hindi nakaharang sa karamihan ng puwersa mula sa malaking pagsabog na ito, malamang na hindi lamang haharapin ni Xiaoyan ang problema ng pagkabasag ng kanyang damit. Medyo maswerte si Xiaoyan nang maisip niya ito. Hindi malakas ang depensa niya noon. Kung tatamaan siya ng napakalaking puwersang ito, malamang na magdadagdag siya ng mga bagong pinsala sa mga lumang pinsala sa katawan niyang ito. Pinunasan ni Xiaoyan ang abo sa kanyang mukha gamit ang kanyang manggas bago iniwas ang kanyang mga mata sa lambak. Pagkatapos nito, huminto siya nang may pagtataka sa napakalaking kulay ube na mapusyaw na kakon na lubhang kapansin-pansin. Ilang sandali lang ay ibinaling niya ang tingin kay Medusa sa gilid. Tinanong niya, "Ito ba?" Nagulat din si Medusa nang makita niya ang kahabag-habag na anyo ni Xiaoyan. Agad siyang ngumiti ng kaunti at mahinang tumugon. Ito ang pagbabago ni Ziyan. Nagulat si Xiaoyan nang marinig ito. Nagsaya siya ilang sandali. Malapit na niyang isulong ang kanyang ranggo. Iyon ay dapat na ang kaso. Gayunpaman, ito ay 2 araw mula nang siya ay naging isang kakon, ngunit walang aktibidad kahit hanggang ngayon. Mukhang ang pagsulong na ito ay mangangailangan ng medyo matagal na panahon. Tumanggaw si Medusa bilang sagot niya. Ngumiti si Xiaoyan ngunit hindi nagulat. Sa karamihan ng mga kaso, ang isang magical beast ay nangangailangan ng medyo mahabang panahon upang sumulong. Bukod dito, ang orihinal na anyo ni Ziyan ay hindi isang ordinaryong nilalang. Natural na mas mahirap para sa kanya na mag-evolve. Nagtagumpay ka ba sa pagpipino ng iyong medicinal pill? Ang magagandang mata ni Medusa ay dumaan kay Xiaoyan habang nagtatanong. Oo, tumanggaw si Xiaoyan. Agad siyang tumawa ng mapait. Gayunpaman, medyo matako ako. Kung hindi ako mapupunta sa ganitong estado. Lalong nagiging hindi stable ang iyong aura. Papalitan ito ng pagiging malakas at mahina. Mayroon ding mahinang pakiramdam ng paglabas ng Dao Qi sa loob ng iyong katawan. Mukhang malapit ka nang humiwalay sa klase ng Dawang. Huminto ang mga mata ni Medusa sa katawan ni Xiaoyan. Naramdaman niya ang malakas na Dao Qi na lumabas sa katawan ng huli habang nagtataka siyang nagsasalita. Malapit na. Ang pagpipino ng mga tableta sa pagkakataong ito ay nakinabang ng kaunti. Ayon sa aking pagtatansya, darating ang sandaling ito sa loob ng 10 araw. Ngumiti si Xiaoyan. Ang kanyang mga mata ay naglalaman din ng kasiyahan. Ang agwat sa pagitan ng isang dawang at isang dawang ay napakalaki. Karaniwan, kahit na ang isang tao ay nagtataglay ng lakas upang magtagumpay, ang isa ay mangangailangan ng kalahating taon o kahit 1 taon upang tunay na makaranas ng pagbabagong anyo.
Mukhang kakailanganin mong magsagawa ng malalim na pag-urong sa susunod. Ibinaba ni Medusa ang kanyang mga mata at dahan-daang sumagot. Bahagyang tumango si Xiaoyan. Alam din niya na ang kanyang pag-urong sa pagkakataong ito ay maaaring medyo mahaba. Ang pill refinement sa pagkakataong ito ay tumagal lamang ng 1 buwan. Sa tingin ko ang taong pinadala ni Kuya ay nakarating na sa lugar kung saan ko sinabing magkikita kami. Babalik ako para magsagawa ng malalim na pag-iisa kapag naihatid ko na ang mga medicinal pill. Hindi ako aalis sa pag-iisa na ito hanggat hindi ako nakapasok sa Daohuang class. Tumawa ng mahina si Xiaoyan. Marahang dinampi ng kanyang kamay ang puting fire seal sa kanyang noo. Nakahinga lang siya ng maluwag matapos maramdaman ang mahinang init na ibinubuga mula sa fire seal. Bumulong siya sa kanyang puso. Guro, hintayin mo ako. Ang iyong alagad ay lalakas sa lalong madaling panahon at ililigtas ka at ang aking ama. Tumango si Medusa habang pinagmamasdan niya ang madilim na lamig na dumaan sa mga mata ni Xiaoyan. Bigla niyang sinabi, "Relax. Tutulungan kitang protektahan habang pinapanood ko si Ziyan." Napangiti si Xiaoyan nang marinig niya ito. Agad niyang itinaas ang kanyang mga kamay patungo kay Medusa at mahinang tumawa. Dahil ito ang nangyari, magpapasalamat ako sa iyo. Ibibigay ko muna ang mga gamot, at sisimulan ko ang aking malalim na pag-urong pagkatapos ng maikling pahinga sa aking pagbabalik. Oo. Lumingon ang mga mata ni Medusa sa magaan na kakon. Ang malinis niyang ilong na matangos ay nagbuga ng bahagyang tunog. Hindi na nagsalita pa si Xiaoyan nang makita niya ito. Naglakad siya ng isang ikot sa paligid ng light kakon. Pagkatapos lamang niyang matuklasan na walang mali ay inilagay niya ang pag-aalala sa kanyang puso. Tumalon siya at lumipad ng mag-isa palabas ng lambak. Ang figure ni Xiaoyan ay huminto sa kalangitan pagkatapos umalis sa lambak. Tumingin ang kanyang tingin sa lahat ng direksyon. Matapos matukoy ang kanyang mga bearings, ang mga pakpak ng apoy sa kanyang likod ay na-flap at siya ay nagbago sa isang sinag ng liwanag na lumipad patungo sa hilagang kalangitan sa paraang parang kidlat. Nagpatuloy ang paglipad na ito saglit bago bumagal si Xiaoyan. Inilibot niya ang tingin sa paligid bago agad itong itinigil sa tuktok ng bundok. May malabong bakas ng mga taong gumagalaw sa lugar na iyon. Sa isang pag-iisip, lumitaw si Xiaoyan sa tuktok ng bundok na iyon sa loob ng ilang paghinga. Kakapikita pa lang niya nang maramdaman niya ang 10 plus aura sa tuktok ng bundok sa ibaba ay biglang nanghina. Ipakita ang iyong sarili. Sumulyap si Xiaoyan habang marahan siyang nag-uutos. Isang kaguluhan ang agad na napalabas mula sa tuktok ng bundok nang tumunog ang boses ni Xiaoyan. 12 ng mga figure ang kumislap at agad na lumitaw. Isang matandang lalaki na nangunguna sa kanila ang tumingin kay Xiaoyan sa langit. Lumitaw si Joy sa kanyang lumang mukha nang bumagsak ang dalawa niyang mga tuhod sa lupa at magalang niyang sinabi. Pagbati Chief. Ang 12 ng mga tao sa likod ng matanda ay maayos ang pakiramdam sa magkabilang tuhod. Isang maayos na malalim na tunog ang umalangaw-ngaw sa kagubatan ng bundok. Nilaibat ng tingin ni Xiaoyan ang mga taong ito. Sa wakas, huminto ang kanyang mga mata sa kanilang mga dibdib. May isang jade green na badge ang naroroon, at isang magandang fire lotus ang iginuhit sa badge. Dahan-daang lumapag si Xiaoyan habang walang pakialam na nagtanong. Kayo ba ang pinadala ni Kuya? Mabilis na yumoko ang matanda at humakbang nang marinig ito. Kumuha siya ng scroll mula sa kanyang storage ring at iniabot ito gamit ang dalawang kamay habang nagsasalita ng may paggalang. Chief, ang matandang ito ay tinatawag na Bai Lisheng. Ako ang kasalukuyang deacon ng Yan Alliance. Talagang ipinadala ako ni Elder Xiaoding sa pagkakataong ito. Tinanggap ni Xiaoyan ang scroll at dahan-dahan itong iniskan. Noon lang siya bahagyang tumango habang nakangiti na may mas malalim na kahulugan. Pahihirapan kita kung ganoon. May mga bagay pa akong kailangang gawin at hindi na makabalik sa kabisera. Kaya naman, ang iyong grupo ang mananagot sa pag-escort sa mga bagay na ito pabalik. Nandyan ang aking spiritual imprint sa loob ng mga bagay na ito. Ako ay natural na magkakaroon ng kakayahang hanapin ang mga ito sakaling magkaroon ka ng kasawiang palad na manakawan sa daan. Hihihi. Chief, makatitiyak ka.
Wala talagang sino man sa loob ng Jiama Empire na ito ang maglalakasloob na hawakan ang mga bagay na kabilang sa ating Yan Alliance. Mabilis na tumango si Bai Lisheng at sumagot. Natural na alam niya ang ibang kahulugan sa mga salita ni Xiaoyan. Oo. Dahil iyon ang kaso, dapat kang magmadali at umalis. Ipaalam kay kuya pagkabalik mo na ako ay magsasagawa ng isang pag-urong sa loob ng kalahating taon o isang taon. Sabihin sa kanya na gumawa ng mga desisyon para sa lahat ng mga bagay ng Yan Alliance sa panahong ito. Ikinaway ni Xiaoyan ang kanyang kamay at nagutos. Oo, isang magalang na tugon ang inilabas sa loob ng 50 kilometrong radius. Agad na umatras ang matanda. Pagkatapos lamang niyang umatras ng ilang dose-dosenang metro ay ikinaway niya ang kanyang kamay at dinala ang ilang dosenang tao, na medyo malalakas, sa kagubatan sa isang mahusay na sinanay na paraan. Sa wakas, mabilis silang umalis sa bundok sa ilalim ng takip ng dagat ng mga puno. Pinaalis ni Xiaoyan ang grupong ito ng mga escort gamit ang kanyang mga mata. Bahagya siyang tumango. Ang pinakamalakas na tao sa kanila ay ang matandang iyon na nasa tuktok ng klase ng Dowling. Gayunpaman, ang kanilang pangkalahatang kalidad ay nagdulot pa rin ng kasiyahan ni Xiaoyan. Dahil naayos ko na ang usapin tungkol sa mga medicinal pill, ang susunod na kailangan kong gawin ay bumalik at magsagawa ng malalim na pag-urong. Mahinang bulong ni Xiaoyan. Kakataas pa lang ng kanyang katawan sa langit at babalik na sana sa lambak nang biglang may tumunog na malambot na ano. Lumipat ang kanyang mga mata sa isang lugar na mahigit 50 kilometro ang layo. Isang spiritual imprint na naiwan niya ang ipinapadala mula roon. Ang lugar na iyon ay bahagyang kumislap ang mga mata ni Xiaoyan. Ilang sandali pa, bumulong siya. Bayan ng Qingshan.